So, December na, no? Parang napakabilis po ng taon. Parang last year, January lang. Tama, last year. So, ngayon parang ilang linggo na lang at January na naman uli. So, 2026 na. So, parang ang bilis ng panahon, parang ang dami na rin nangyari sa loob po ng isang taon po natin ng 2025. May mga hindi maganda, marami rin naman maganda. Amen po ba? Sabi nga, ano man sitwasyon, importante kasama po natin ang Panginoon. At dahil po doon, mabuti pa rin po ang Diyos sa atin. Amen po ba? Okay, so now as we end the year, sama-sama pa rin po sana tayo sa mga series po natin. Ang dami na, no? Last week lang, yung ating selfless. Marami ba natutunan po doon? Diba? Do we become more generous? Tayo po ay naging selfless. So ngayon naman, ang ating po pag-uusapan, dahil December po ngayon, usapang, ano ba pinag-uusapan pag December? Bonus, ano? Yan. Usapang Christmas. So because of that, ang ating pong theme for December is entitled Emmanuel. Sabihin nyo nga, Emmanuel. Yan. So bakit po ba Emmanuel? Bakit Emmanuel? You know what? Emmanuel is also named to Jesus Christ. Kailan po sinabi yon? It was prophesied sa book of Isaiah. Basahin po natin. Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi po diyan, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call him what? Emmanuel. Yan. So nakita niyo po, no? Parang yung spelling dito ay tapos kanina E. So bakit ba ganon? So yung Emmanuel po, ayan po yung pangalan ng ating Panginoong Jesus that was prophesied nang ito po yung pinatutukuyan, ang tawag dito, a lady will give birth, a virgin. So biro nyo, no? Virgin pero manganganak ng isang sanggol. No? Parang, ano yun? It's a mystery. Wala po kasing virgin. Meron ba kayong kilala? Virgin tapos ng anak? Di ba hindi? Kadalasan yan, yung lahat po ng nagbuntis, ibig sabihin, hindi na virgin. Pero si Mary ay virgin. So that's what made her so unique. So again, dito po sa naka-highlight, Emmanuel. Bakit kanina E, tapos dito I, yung im niya, Emmanuel. So, Pastor, ano po ba ang tama? Emmanuel o Emmanuel? Ano sa tingin nyo? O M. You know what? Kahit saan po doon ay pwede. Bakit? Because ang ginagamit po kasi natin, text now is Greek. Pwede po yan. Yung Old Testament is the Hebrew. Binanggit po yung Emmanuel as Emmanuel. Pero sa Greek po kasi in time of Jesus Christ, most of their linguistic or language po nila ay Greek na. So doon po naiba yung paggamit nilang Emmanuel, but in the New Testament Greek, na, Emmanuel. So ibig sabihin, meron na pong transliteration na nagbabago-bago, depende po sa kanilang culture. Nagigets po ba? So kahit anong isulat nyo dyan, either I or E, pwede po yan, Emmanuel. So, Pastor, ano bang ibig sabihin po ba ng Emmanuel? Anyone? Yan, narinig ako rito, talagang theologian eh. Sige, nagtataas ang kamay, may plus ka. Tama ba? Tama po, no? So, saan po nang galing? Bakit po ba God is with us? Ito po yan, pakita nga natin. Yan. Imano, diba? Yung salitang Imano is a Hebrew word which means with us. Yung L, lagi po yan. El Leon, El Roy, di ba? L symbolizes or refers to God. Kaya pag sinabi Emmanuel, tapos L, God is with us or God with us. Malinaw po ba? So Emmanuel, God is with us. At yung salita po niyan, actually it was prophesied in the Old Testament kay Isaiah, pero nabanggit po yung uli. Actually, 3 beses lang po nabanggit yan. 2 sa Old Testament at 1 beses lang nabanggit ang salitang Emmanuel
sa New Testament from Matthew chapter 1, verse 23. Yan, pakita dyan. Sabi dyan, behold, again, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which means God with us. So doon kanina sa Old Testament, hindi in-explain yung salitang Emmanuel. But in the New Testament, dito ay in-explain na ng author, si Matthew, that God, meaning ng Emmanuel is God, is with us. Amen po ba? So, tayo po ba, kung nabasa po natin yung God is with us, pwede ba nating i-claim o i-declare sa sarili nyo na kayo ba ay naniniwala that God is with you or with us? Ba, mahirap po kasi kumilos, ang hirap mamuhay kung ang ating pong pananampalataya, yung ating belief or perspective, pananaw, ay piling mo hindi mo kasama ang Diyos. Amen po ba? Di ba malungkot po yun? Namumuhay tayo pero namumuhay ka na hindi mo kasama ang Diyos. So this is our theme, Emmanuel, that God is with us. Actually, yung Emmanuel po, this is the central message of Christmas. Ito po yung mensahe ng Pasko. Ang Pasko po, na kung bibigyan po natin ng kahulugan ang Pasko, hindi po yan tungkol sa regalo, hindi po yan tungkol sa mga decorations natin. Maganda po yan, masarap sa mata, masarap sa pandinig yung mga Christmas songs, pero that is not really Christmas. Christmas is about Christ, that God is with us. Amen po ba? Kaya nga, Christ is the reason bakit po tayo merong Pasko. Hindi kay Santa Claus, kay Rudolph, or mga inaabangan po natin, o yung mga bata. Sabi nila, ang Pasko ro ay para sa mga bata. Hindi po yun. Hindi po yun ang meaning ng Pasko. Sabi, ang Pasko sa mga bata lang yan. Hindi po. Ang Pasko po ay para po sa lahat po sa atin. Especially na tayo na naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Okay? Christ is the reason, pero ang Pasko po, ibig sabihin, ang hirap kasi natin, ang tao kasi usually inaabot natin ang Diyos. At wala po nakakapasa. Kaya dumating po ang Pasko because humanity can get to God or can go to God. Therefore, si God na po yung bumaba para abutin po tayo. At ayun po yung kahulugan ng Pasko. God is with us. God became human in order to be with us, in order to get us. Do you get that point? Diba? Ang Diyos ay nagkatawang tao at sumama sa tao para po sa atin. Amen. Christmas means God is with us in the person of Jesus Christ. Yun lang po yun. Amen? Sige po, tayo po yung muling manalangin. Panginoon, salamat God sa umagang ito. Lord, ay aming pong pinagbubulay-bulayan, God, ang patungkol po sa Pasko. Dalangin namin, Panginoon, turuan mo po kami na magkaroon po ng kabuluhan at significance ang iyong pangalan, God, yung Emmanuel, sa buhay po namin. Ihanda mo, God, ang aming puso, ang aming isip, para maintindihan po namin at ma-apply po namin, Lord, yung dapat po namin matutunan sa mensahe mo ngayon. Ama, ikaw mangusap, linisin mo ang aming puso, i-ready mo, Panginoon, anuman hadlang ang gumugol sa aming isipan, sa aming mga damdamin, God, we rebuke it in the name of Jesus and we allow, God, your word to manifest, Panginoon, at mangusap sa bawat isa po sa amin. God, thank you, God. We surrender everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tuloy niyo po yan. Now, God is with us. Actually, yun po yung kabuang team ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Yung pinasabi ko po sa inyo kanina, God is with us. I-declare po natin yan, aside sa mabuti ang Diyos, maganda i-declare natin lagi na kasama natin ang Diyos. Amen. Sa tingin ko, hindi ka siguro gagawa ng kasalanan kung laging nasa isip mo, kasama ko ang Diyos. Ama, hindi ka gagawa ng kung anumang, hindi ka magdanakaw, mangungupit, o gagawa ng masama. Kasi lagi mong alam na si Jesus, kasama mo lang. Actually, ang command sa atin ni Lord, kasama natin si God, pero ang sabi dapat, we must also walk
with Him. Ba? Talagang, pag sinabing walk, it's a close fellowship. Pero dito muna tayo. Ano ba ibig sabihin ng God is with us patungkol sa Pasko? Are you ready? Magbibigay lang po ako ng 10, pero iba tingin ni Jenny, 5 na lang. Okay? Anong ibig sabihin ng God is with us? 5 lang po, mabilis lang. Number 1, pag sinabi po natin God with us, ibig sabihin lang yan, Jesus is God. Emmanuel, di ba? Nabasa natin kanina, Emmanuel, ang pangalan ni Jesus, God with us. So, ibig sabihin, yung person ni Jesus Christ, it only means Jesus is with us. Di ba? That Jesus is also God with us. Meaning, Jesus is God. Para ma-appreciate po natin ang Pasko at mag-manifest yung talagang may kaarawan, dapat makilala po natin kung sino ba yan si Jesus. Kasi sa araw ng Pasko, yung Christmas season, parang hindi na nagiging bida si Jesus eh. Lalo na yung mga dati pa na walang ganitong mga mensahe. Ngayon, medyo bida-bida na ng konti. Pero all over the world, ang bida pa rin ay ang mundo. Or minsan, ang bida pa si Santa Claus. Diba? Hindi mismo si Jesus. Pero dapat ngayon, itama po natin ang talagang bida sa Pasko, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi sabi diyan, Emmanuel, Jesus is God with us. Proof, Genesis 1:1. In the beginning, sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama po ba? So ayan, marami po, may mga ilang religion, may mga ilang grupo ng simbahan na hanggang ngayon naniniwala sila na si Jesus ay hindi Diyos. Diyan pa lang sa text na yan eh. Diba? Sa John 1:1, sa Matthew, sa Isaiah, sinabi that Emmanuel, a virgin will born and papangalanan mo Emmanuel. Ayan po yan, no? In the beginning was the Word, ang verbo ay kasama ng Diyos, at ang verbo o ang Word ay ang Diyos. Palitan mo lang yung word na yan. Ilagay mo pangalan ni Jesus. In the beginning, Jesus was the Word, diba? In the beginning was Jesus. Jesus was with God, and Jesus was God. May kausap po ba? Jesus is also, what I'm saying, hindi lang Diyos si Jesus nung nasa langit siya. Diyos din si Jesus the moment na bumaba na rin siya dito sa lupa. Amen po ba ron? Diba? Hindi Diyos si Jesus nung nasa langit siya. Nung si Jesus ay bumaba sa lupa, hindi siya naging pure tao. Diyos pa rin siya, pero nasa katawang tao. Ang tawag po doon ay what? Incarnation. Sabihin nyo nga, incarnation. Yan, pakita mo nga yung incarnation, ate. Diba? Pag sinabi po incarnation, ano po yan? Hindi po yan yung hinahalo nyo sa leche plan, ha? Meron pa ba nun? Meron pa, carnation? Hindi ko na nakikita kasi. Saan ba nakakabili yun? Sige, yan. Sa Pure Gold daw. Yan, at promote natin para may discount tayo. Diba? Hindi po yan yung gatas or evap na or condensed milk na hinahalo. Ang tawag po doon ay condensed milk, pero ito ay incarnation. Ibig sabihin, God became flesh. Ang Diyos or a divine being became a human being. Nagkatawan tao or nagkaroon ng human form. Because God is spirit, at para makasama siya ng tao, God, Jesus, diba, ano nangyari? Became flesh. God became human. Diba? The moment na nag-conceive si Mary, nagbuntis si Mary at pinanganak ng banal na Espiritu si Jesus, that is what we call incarnation. Nagigets po ba? Medyo doctrinal po yan, pero at least alam po natin.
Yung God na naging tao, ang tawag ay incarnation. Mas malalim na evidence, John chapter 1, verse 14. Actually, yung buong John, yung John chapter 1 up to verse 14, pababa, ang linaw-linaw doon na walang ibang pinatutukuyan doon kundi si Jesus. Sabi diyan, Tagalogin na natin para mas malinaw. Naging tao ang salita. Ano raw? Naging tao. Ibig sabihin, siya ba ay dati ng tao? Hindi. Ibig sabihin, iba ang being niya. Di ba? Divine being na naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sabi ni Matthew yan sa gospel niya. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang capital letter, anak ng Diyos. Diba? Siya ay puspos ng kagandaang loob, yan, kapampangan talaga. Loob na lang, loob na. Loob at ng katotohanan. Amen. Ayan po si Jesus. Diba? Diyos na naging tao, na nagkatawang tao. Sa totoo lang, ang hirap pong baluktutin ng verses po na yan. Kahit isang single verse na yan, diba? Ayan ba ay madidinay mo na hindi yan si Jesus? Yan ba sasabihin mo, ay salita lang kasi yan ng Diyos. Kasama nga niya eh. Di ba? Ang dami ron, ang linaw-linaw ng verse na nirahan sa piling natin, yan po ang ating Panginoong Jesus. Ang Berbo, ang Diyos na nagkatawang tao. Amen. The moment na nagkatawang tao si Jesus, hindi pa rin po nawala ang kanyang pagka-Diyos, but He only took a human form. Do you get my point? Diyos pa rin siya, hindi po nung naging tao si Jesus, hindi na siya Diyos. Kasi sabi, hinubad daw yung pagka-Diyos eh. Pag sinabi pong hinubad, it doesn't mean na wala na yung kanyang power. Actually, nag-manifest pa rin yung power ng Panginoong Jesus, di ba? Nung siya ay nagpapagaling, nagpakita ng signs and wonders and miracle. Di ba? He just only took the nature of man, pero Diyos pa rin siya. Ang tawag po natin doon sa kanyang nature ay hypostatic union. Sabihin niyo hypostatic. Yan. Pastor, doctrinal naman yan, theology yan. Yes? Diba? Ayan po ang nature ng Panginoon. Tayo po ay may nature. Diba? Ang nature po natin ay man. Diba? At meron tayong soul and spirit. Pero si Jesus po, isa lang ang nature natin. Pero si Jesus had a two nature. He was fully God and He was fully man. Hypostatic union. It's a union of man and a union of divine being. Diba? Divine being, Diyos. Hindi po siya parang tayo pag nakagat ka ng zombie. Diba? Ang tawag doon, half human, half zombie. Hindi po ganun ang nature ni God. Siya po ay fully man. Ibig sabihin, 100% God and 100% human. Dalawa po ang nature niya. Pumipili si Jesus kung ano ang prerogative niya, kung anong gagamitin niya in our dealings with men. Siya ba ay, kung siya nauuhaw siya. Kasi tao siya eh. Nasasaktan siya, umiiyak siya. Tao siya. But aside from that, He can also perform His nature. Diba? Yung kanyang divinity, yung kanyang pagka-Diyos ay nananatili pa rin sa Kanya. Amen po ba? Ayun po ang ating Panginoong Yesus. Ayan po yung sa part po ng Trinity, God the Father, God the Holy Spirit, at si Jesus is God the Son. Dapat malinaw po sa atin, pag sinabing God with us, Jesus is God with us. That's Emmanuel. Amen. Number 2, God with us is also God with us in the unexpected. Sabihin nyo nga, unexpected. Kasama po natin ang Diyos sa mga bagay o mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Amen po ba? Doon tayo nagkakaproblema minsan eh. Yung mga gulatan. Pag nagulat tayo, iniiwanan na natin si Jesus. Piling natin, tayo na lang mag-isa. Diba? Minsan, pag nakat tayo ng driver, diba? Piling mo, ikaw na lang mag-isa. Piling mo, hindi mo nakasama si Jesus.
Pero you know what? God is with us in the unexpected of our lives. Basahin po natin. Luke chapter 1, the story of Christmas, Luke chapter 1, verse 26. Sabi po dyan, in the 6th month, the angel Gabriel was sent. So pinadala ng Diyos si angel Gabriel from God to a city called Galilee named Nazareth. Okay, sa bayan ng Galilee, doon sa probinsya ng Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. So meron daw isang virgin doon na ikakasal na, or pag sinabing betrothed, siya po, hindi po sila, they were considered mag-asawa na pero hindi pa na ikakasal. Ganun po kasi yung kanilang tradition. Betrothed, or parang sa atin, they were engaged. Sino engaged dito? Mga engaged na, yung talagang nakatakda na para ikasal. Ganun po sila. Diba? Whose name was Joseph of the house of David. So si Joseph po ay nasa lineage ni David. And the virgin's name was Mary. Yan, so nakikita natin yung story. Verse 28, and he came to her and said, sabi ng angel, greetings! Sabi niyo nga, greetings! Yan, so sa ating, kamusta? Diba? Magandang umaga, mabuting balita. O favored one, the Lord is with you. Ano ang unang sinabi ng angel? The Lord is with you. Grabe, no? Doon pa lang, sa unang salita pa lang, hindi pa yung prophesied sa kanya that God is with us. Pero itong angel na to, si Angel Gabriel, ang sabi niya kay Mary, sa unang-unang dapat sabihin, ang dami, di ba? Pero sinabi niya, God is with you. The angel declared that God was with Mary even before delivering this message. Diba? Na yung message na ano yung mga gagawin ni Mary. Diba? Mary, the Lord is with you. Kung tayo kaya ganun, no? Lapitan tayo ng Saint Angel, Bernard, Enrico, kasama mo ang Diyos. Diba? Ano kayo mararamdaman mo? Diba? Di kaya manginginig ka, no? Diba? Talagang lalamigin ka na. So Mary, nung time po na to, nung sinabi po ito ng angel that God is with him, Mary get blindsided. Talagang nalito si Mary, parang na-confuse siya, or di ba parang unexpected yung nangyari sa kanya. At ito po yung mangyayari sa buhay niya na talagang malaking pagbabago forever sa buhay niya, nakatagpuin siya ng isang angel. At yung challenge po doon ay challenging talaga na talagang siya ba'y matatakot? Kasi magbabago na yung season ng kanyang buhay. Diba? At tayo po, kung tayo po ito po ay dumating din po sa atin, parang ang hirap po nating, totoo ba to, Lord? Diba? Minsan tayo ay mapapatanong, pag mga ganitong insidente, baka tanungin natin, Lord, ikaw pa ba yan? Diba? Minsan, sa mga unexpected moment ng buhay natin, hindi ba kayo nagtatanong, Lord, ikaw ba yan? Minsan parang may inuutos siya, talaga ba Lord, ito bang gusto mong mangyari sa amin, sa pamilya ko? Ito ba Lord ang gusto mong mangyari sa simbahan namin? Lord, kilos mo pa ba yan? Amen. Minsan, may mga pagkilos sa buhay natin na magugulat tayo, or magugulat na lang tayo sa mga nangyayari. Mga unexpected. Diba? Nung isang araw lang, very smooth ang buhay, walang problema. Pero, magugulat na lang tayo minsan. Dumarating yung mga unexpected moment sa buhay natin. At tayo ay napapatanong. Napapatanong ba kayo? Lord, diba? We get distracted. Or, ano ba magiging response? Madidistract ba tayo? Matatakot ba tayo? Pero ang sabi ng angel kay Mary, diba? Do not fear. God is with you. Diba? So ganun din po sa atin. In moments of our unexpectations, mga unexpected moment ng buhay natin, sinasabihin ko po sa inyo na sinasabi rin naman ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung tayo po ay may Kristo sa puso, automatic. Ano man yan mangyari sa atin, ano man unexpectations. Ang sabi lang ni Lord, God is with you. Is that an amen? God is with you. Sa lahat po sa atin,
God is with you. Ano mang battles ang kinakaharap mo ngayon, ano man ang unexpected moments ang buhay mo, God is with you. Amen. Pangalawa, saan na ba ako? Pangatlo pala, sorry. Pangatlo, mabilis lang po ako. God is with us in our confusion. Sabihin niyo nga, confusion. Yan, tuloy natin ang kwento. Luke chapter 1, verse 29. But she was greatly troubled at the saying. So ito po, parang lalong nalito dahil nakita na ng angel, tapos nagsalita pa. So Mary was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. Diba? Anong klaseng pagbati ba to? Diba? The Lord is with you. Verse 13, the angel said to her, do not be afraid. Huwag kang matakot, Maria. Meron ba Mary rito? Wala. Yan. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. So kanina, God is with you, the Lord is with you, at dinagdagan pa. This is a good news, kasi usually pag ikaw ay nakakita ng angel, nakakita na ba kayo ng angel? O, diba? Hindi pa kayo nakakita, pero kung kayo ay nakakita ng something mysterious, unusual, harap sa inyo, magsasalita, do not be afraid. You have found favor with God. Sabi mo nga sa tabi mo, may pabor ka. Yan, may pabor ka sa Diyos. Actually, ang sarap po mapakinggan po nun. Siguro kung tayo po ay meron tayong confusion at meron tayong unexpected moments sa buhay natin, at sabi ng Lord, anak, do not be afraid. God found favor with you. Pinaborhan ka ng Diyos. Verse 31, tuloy natin. Next slide. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name, what? Jesus. Diba kanina in Matthew chapter 1 verse 23, sabi doon, Emmanuel. Pero dito naman sa Luke, diba? You will bear a son and you shall call him Jesus. Jesus. Verse 32, tuloy po natin. Sabi dyan, he will be great. Sino ba itong Jesus na to? He will be great and will be called the Son of the Most High God. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Amen. Pinangako po ito kay David. Di ba? Kay David pinangako, pero ang manifestation po ng forever reigning is kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. His kingdom will be no end. Bakit? Because Jesus is the Son of the Most High God. Amen po ba? That name is Emmanuel. Verse 34, eto na. Verse 34, sabi dyan, and Mary said to the angel, diba? Ang ganda ng pinangako sa kanya, ang ganda ng prophesied, tapos ang ganda ng mismo na sinabi ng angel. Pero ang tanong, sabi ni Maria, how will this be? Paano mangyayari to? I'm a virgin. Sabihin mo nga, I'm a virgin. Parang hindi na bagay, no? Sa mga may asawa na. Diba? Sabi pa, how will this be? Paano mangyayari to? I'm a virgin. Grabe, no? Angel Gabriel, nagbigay ng salita, huwag kang matakot. Manganganak ka ng isang bata, tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging hari ng mga hari. At kailanman hindi masisira o mawawala ang kanyang paghahari. Pero ang tanong ni Maria, how can it be? I'm a virgin. Paano mangyayari to? Virgin ako. Anong sagot ng Holy Spirit? Anong sagot ni God? Through the power of the Holy Spirit. Basahin nga natin, verse 35. Sabi dyan, and the angel answered her. Sabi ni Maria, paano mangyayari to? I'm a virgin. The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Capital letter. Kasi tayo, Son of God din, small letter S lang. Pero siya, mismo ang kaisa-isang anak ng Diyos, Jesus Christ. Are you with me?
Di ba? Tayo po ay minsan ay tulad po ni Maria. Nakukonfuse tayo sa sitwasyon ng buhay po natin. At minsan tayo rin napapatanong, Lord, how can this be? Di ba? Lord, paano mangyayari itong vision mo sa akin? Eto ang sitwasyon ko ngayon. How can this be? Lord, talaga bang kasama ka namin? How can this be? Ang laki ng problema ko. Diba? Ang dami kong bayarin, ang laki ng utang ko. Ngayon, diba? Ano na nga, katapusan na nga, hinahabol ko na lang yung bayarin ko. May problema sa pamilya, may sakit pa si ganito, si ganyan. Diba? May sakit pa yung anak ko, yung nanay ko, yung tita ko. So, minsan yung tanong natin, kasama mo ang Diyos, pero ang tanong mo, how can this be? Masyado tayong confused na kung kaya pa bang maayos yung sitwasyon po natin. Parang si Maria, malabo mangyari yan. Magkakaanak ako Hindi pa nga kami, di ba, magkasama ni Joseph Engaged pa lang kami, pero walang nangyari pa sa amin. Pero iisa lang ang sagot ng Diyos. Through the power of the Holy Spirit. At yun din ang sagot ko sa inyo. At ang sagot ni Lord sa atin, yung mga problema nyo, paano mangyayari? Paano masusolusyonan? Through the power of the Holy Spirit. Na dapat po natin pagtiwalaan. Actually, hindi na po nalagay yung sunod na verse. Ang sumunod po na verse dyan, nothing is impossible with God. Yung verse 36. Basahin nyo na lang. Assignment nyo pag uwi nyo mamaya. Amen. Minsan, tayo ay confused. Tayo ay natatakot. Ang laki ng problema natin. Nakakangiti tayo sa bawat isa sa atin. We can smile. Pero yung totoong buhay po natin, merong kanya-kanya tayong battles. At ang tanong natin, how can this be? May solusyon pa ba sa napakalaking problema ko? Isa lang ang sagot ng Diyos. Through the power of the Holy Spirit, nothing is impossible with God. Na sana tayo, maisip natin, anak, yung problema mo, gaano mang kalaki yan, isipin mo lagi, God is with you. Kasama mo ang Diyos. Yes, aminin mo na, dumadaan ka sa struggle. Diba, nasa bali ka ngayon, nasa talagang lahat ng problema, dadaanan mo. Pero still, lagay mo sa isip mo, lagay mo sa puso mo, sinasabi ng Lord sa atin, ng Holy Spirit, God is with us through the power of the Holy Spirit. That's the problem. Minsan, hindi naman talaga natin kayang gawin Hirap naman talaga tayong solusyonan ng lahat Hindi po natin kayang mag-isa. At ang talagang solusyon lang sa lahat ng problema natin can be solved through the power of the Holy Spirit. Dahil walang imposible. Ano man ang problema nyo, sa totoo lang, ganun lang din yan. Kung paano dumating yung balita ng angel, mga unexpected moment natin, yung solusyon ni God, minsan, kaya niyang baligtarin. Mabilis lang kung gugustuhin niya. Pero minsan, inaalaw ni Lord na dumaan tayo sa process ng kanyang healing, sa process ng kanyang deliverance, little by little, pero still, ano man process yun, kung idaan ka sa procedure, kung idaan ka sa mga doktor, idaan ka sa counseling, idaan tayo sa proseso, still, panghawakan mo that God is with us. Is that an amen? Pang-apat, dalawa na lang. God is with us in our brokenness. Sabihin nyo nga, brokenness. Yan, sinong broken dito? Yan, sino po yung hanggang ngayon, you are hurt, you are hurting, you are in pain. Broken ka, nabasted ka, hindi ka na-promote, yung ine-expect mo, hindi nangyari. Meron kang mga frustrations, yun po yung ating mga brokenness. You know what? Dito po sa Pasko, na pinag-uusapan po natin, tungkol kay Mary at kay Joseph, eto na. After that news, nung marap si Angel Gabriel kay Mary, kinabukasan, sinabi ni Maria kay Joseph yung balita. Sabi ni Mary, Joseph, huwag kang mabibigla ha. Joseph, huwag kang mabibigla. May good news ako sa'yo. Buntis ako. Di ba?
Sa tingin nyo, kung kayo po si Joseph, kilala mo yung partner mo, kilala niyo yung relasyon kung anong meron kayo, tapos sasabihin sa'yo ng jowa mo, Han, buntis ako. Di ba? Anong mararamdaman mo? Oh, wala namang nangyayari sa atin ah. Tama? Tapos sasabihin mo, buntis ako. Hindi ba't you will be confused and broken? Di ba? Mapapaiyak ka na lang siguro. Ano? Tama? Ano kaya ang magiging response mo kung ikaw si Joseph? Sino ama niyan? Diba? Sino ama niyan? Siguro sasabihin, si God. Diba? Maniniwala ka ba? Anong God? Paano mangyayari yun? Tama? Niloloko ko. Kaya ang plano din Joseph, nagpaplano siya makipaghiwalay na kay Mary quietly. Diba? Minsan may mga gayang ano para hindi naman nakakahiya, magpapaalam na lang ako sa iyo ng dahan-dahan. Buti na lang. Sabihin nyo nga, buti na lang. Buti na lang, mabuti ang Diyos at kinatagpo ng Diyos si Joseph. Mabuti ang Diyos, hindi lang kay Maria, mabuti ang Diyos maging kay Joseph. Nakialam na, diba? Nakialam na si God, pinadala ang angel, dinalaw si Joseph sa panaginip. Grabe, no? Even angels can go in our dreams. Kaya minsan, may mga panaginip po tayo na meron talagang ibig sabihin. Di ba? Sinasabi po yun, either literally or ibig sabihin, may konting interpretation na kailangan, pero minsan, directly sinasabi po yan. Tama? Your young man will see dreams or dream dreams. And the old will see vision or nakakita. Dalawa lang po yan. Either vision or dreams ang pinibigay ng Lord. Importante, masarap, na ang Diyos ay nangungusap pa rin sa atin. Nangungusap pa ba ang Diyos sa atin? Sa inyong panaginip? Diba? Or bangungot na imbis na panaginip ni Lord, bangungot, nangungusap pa ba ang Diyos sa inyo? Mahirap mangusap ang Diyos kung di mo siya kakausapin. Mahirap mangusap ang Diyos yung nagsasalita na siya, nilalayuan mo siya. Amen? Dito sa simbahan, this is the time, minsan nga, linggo na nga lang tayo makakapakinig ng Word of God, tapos ayaw pa natin. Tama? Sa inyong mga devotion, dapat nga araw-araw mangusap ang Diyos sa atin. Ba? Eto, buti na lang, nakialam si God at nagpadala ng angel sa panaginip ni Joseph. Matthew chapter 1 verse 20. But, sabi diyan, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. For that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Na yung dinadala niyang baby, walang pagdatalik na nangyari. It was conceived. It was mysteriously done by the Holy Spirit. Are you with me? Amen. Kinunsib siya. Walang pagtatalik na nangyari po doon. Diba? Mapalad ka, Maria. Diba? You are blessed dahil mga anak ka na kung saan yung magiging anak mo ay magiging tagapagligtas. Verse 21, sabi dyan, pinaliwanag ni angel kay Joseph, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. Kaya pala. So dito medyo nauunawaan na ni Joseph, bakit kailangan ang asawa ko? Bakit si Mary? Pinili siya ng Diyos to bear a son na kung saan magliligtas ng mga tao sa kanilang kasalanan. Verse 22, sabi po dyan, and 23, eto na. So, ito pala yung verse. Hindi pala sinabi ito directly kay Mary, kundi ito ay sinabi directly, yung ibig sabihin, kay Joseph. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet Isaiah. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Nagkapaliwanagan. Pinaliwanag ng angel ang purpose
kung bakit kailangan mabuntis ang isang berhen, di ba, sa pamamagitan ng Holy Spirit at ipapanganak ni Maria. So ano sagot? The answer to our brokenness, minsan hindi kayang sagutin ng tapik, hindi kayang sagutin ng mga hinahanap nating tanong. Ang hirap sagutin, paano mababayaran? Hindi ko rin alam. Ang hirap i-compute. May mga bagay na harang ang hirap i-compute. May mga bagay, paano gagaling? May sakit nga. May mga bagay na hindi natin alam ang sagot. Pero the only answer that the angel gave to Joseph, to Mary, and even to us, ang sabi lang, God is with you. Sana doon pa lang makomfort tayo. Si Lord kasi hindi niya dinidetalye ang lahat eh. Sa totoo lang. Yung sitwasyon nyo sa buhay, Lord, ang tagal-tagal ko na, bakit ngayon mahirap pa rin kami? Masipag naman ako, may trabaho naman ako. Pero minsan si Lord, hindi lahat binibigay ang sagot. Ang sagot niya lang, do not be afraid, gawin mo pa rin yung ginagawa mong tama, God is with you. Only one answer. Diba? The answer to Joseph's pain and even to our pain was the answer, God is with us. At iba sa atin, some of us are in pain. Maybe we are in pain of regret, pain of isolation, or pain of fear. May mga takot tayo sa hinaharap. Meron tayong mga kinakatakutan. Meron tayong fear of depression. We have pain in the past. Pain from tensions. Pain from tension sa work, sa pamilya, sa trabaho, or even sa church, there are tensions. Pero still, we need to know na ang sagot ni Lord, anak, kasama mo ako. Amen. Hindi ko po kayang sagutin ang problema niyo. Minsan nagka-counsel po ako. Sige, subukan natin, try natin. As the Lord lead me, eto, payo ko sa inyo. Hindi kayang sagutin lahat. Pero the best comfort na magandang marinig at maintindihan natin, God, in the midst of our pain, in the midst of our brokenness, yung mga luha mo na yan, sasabihin ko po sa inyo, kasama mo ang Diyos dyan. Sa laban na yan, kasama niyo po ang Diyos. Is that an amen? Panguli, number 5. Samahan na po ako ng maganda nating Number 5, para pag mas mahaba yung points ko, mas mabilis ako matapos. Okay, hindi tayo sure. Sabi ni Jenny, hindi tayo sure. Okay, number 5, God is with us in uncertain times. Sabihin yung uncertain times. Diba? Yung mga, pag sinabi po natin uncertain, yung hindi mo talaga, mga biglaan din na hindi mo inaasahan, or what we call tough times. Diba? Uncertain. Alam naman natin na may parating na bagyo, pero minsan yung dating niya, uncertain. Ang lakas, iba to. Diba? May problema tayo, pero ito, iba. It is uncertain. Kagaya po ni Mary at Joseph. Imagine, alam na nila na manganganak si Maria ng tagapagligtas. Pero in that moment, diba? In her 9 months na nagpe-prepare sila para sa baby. Diba? Ano nangyari? Uncertain things came up. May mga bagay na biglang sumusulpot na uncertain. Diba? Naghahanda sila para sa bata. Mga anak na siya eh. At si Joseph bilang isang karpentero, skillful yan sa handicraft yan. Gagawa ako ng crib. Gagawa ako ng, ano tawag doon, yung nilalakad ng bata dati? Walker, di ba? Iba sabi na, Johnny Walker. No, hindi Johnny Walker. Walker. Di ba? Yung nilalakaran talaga na. So, ibig sabihin, lahat ng skills niya, ibibigay niya para sa magiging anak nila. Are you with me? Naghahanda ka ng mga bagay para sa mga anak mo. In that very moment, in your 9 years, pero dumating sa buhay nila, is what we call uncertain times. Luke chapter 2, verse 1. Sabi po dyan, diba? There's a decree,
lahat ay kailangan magdagdag ng tax para mapunan ang nawala sa flood control project. Yung ba ang sabi? Magdagdag ng tax para mapunan. Yung ba ang sabi ron? Iba yata ito. Ano ba ito? Nababasa ko. Ay, okay. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Meron pong decree, meron pong batas, world government na sinasabi, nagdeklara ang isang emperor, si Caesar Augustus, ng isang, what? World census. Diba? Kailangan pumirma ka, yung data mo, yung bilang mo, ilista natin. And this is history. First time in history na nagkaroon ng world census in the time of Jesus Christ. Grabe, no? Bakit may ganun census? Kasi hinahunting nga yung bata eh. Hinahunting itong baby Jesus na to. At during that time, di ba, the government issues a law na sabi, bawal lumabas kasi magkakaroon tayo ng census. Ama, meron lockdown. Grabe, no? May lockdown. Akala kong lockdown nung pandemic lang. During their day, meron silang lockdown. Everyone was commanded to stay at home. Diyan lang kayo. Pero etong si Maria at Joseph, dinalaw muli ng angel. Ang sabi sa kanila, umalis kayo sa bayan ng, diba? Sa bayan na yan. Umalis kayo at hindi nila alam kung saan sila tutungo. For 9 months, in her 9 months, diba, Mary has to go multiple days of walking. Diba, ilang araw maglalakad dyan at ang dala-dala nila, I don't know kung kamelyo or asno o kabayo, pero naglalakbay sila kung saan-saan. In her 9 months, hindi nila alam yung exact date kung kailan ilalabas si Jesus, kung kailan manganganak. Hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Napaka-uncertain. Tayo ba ganyan? Kung saan, ba parang nung bagyo, ba kung kailan naghanda ka ng pagkataas-taas na angat, walang bahang nangyari sa lugar natin. Pero iba pa rin naghanda kaysa yung hindi ka naganda. Alam mo, mahina lang, pero iba yung dating. Minsan, may ganyan ba sa parte ng buhay nyo? Ine-expect mo, ito lang, pero uncertain ang dumating. Binigla ka ng sitwasyon, binigla ka ng problema. Katulad ni Maria. Alam na nila, mga anak na si Jesus eh. In her 9 months, binigla pa sila. Grabing dago, ang hirap. Buntis ka na, naglalakad ka pa. Baka duguin ka niyan. But in those times, still, the message of the Lord, ang sabi ng Lord, God is with you. I found favor with you. At si Lord ganun din sinasabi sa atin, anak, yung problema mo ngayon, kasama mo ako. Sa time nila Mary at nila Joseph, nagpadala si Lord. Diba? Nagpadala si Lord na kung saan pwede sila matuluyan. Doon, kahit sa sabsaban ng anak si Maria. Ano pa nangyari? Nagpadala si Jesus. Nagpadala ang Diyos ng shepherd na magbabantay sa kanila. Yung mga pastol na nangangalaga ng mga tupad, mga hayop po doon, sila yung nagbantay sa pamilya nila Mary at Joseph. What else? God is with them. Nagpadala ang Diyos ng star, ng kakaibang star na sobrang liwanag na magtuturo sa mga magi kung saan naroroon si Jesus. At nagpadala ang Diyos ng wise men para maghandog at sumamba sa Panginoon. In our tough times, in our uncertain moments, still, God is with us. Nagpapadala ang Diyos ng angels. At minsan yung angels, hindi malalaking tao. Minsan, kasing height mo lang. O minsan, mas maliliit pa sa'yo. Si Lord gumagamit ng tao para maging angel mo. Why? Because God is with you. Minsan si Lord nagpapadala ng bata at tatawagin ng nanay niya.
Si Lord nagpapadala. Minsan kung kailan due date na, hindi mo na alam. Ang sabi lang ni Lord, anak, kasama mo ako. Magugulat na lang tayo, may magte-text sa'yo. Punta ka na dito. Magugulat na lang tayo. Di ba? Tara, okay na, wag mo nang bayaran. God can do miracles. Nothing is impossible with God. Sa mata natin, imposible na eh. Pero in those uncertain moments, the same message that this Christmas dalhin po natin. God is with us in our battles. God is with us in our tough times, in our uncertain moments. Is that an amen? Kunin natin yung pangako ng Diyos kay David. Psalms 23 verse 1. Actually, yung buong Psalms 23, grabe yan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking mabuting pastol. Ang Diyos ang aking mabuting pastor. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako pagkukulangin. Panghawakan po natin yan. Amen po ba? Kung may battles, may struggle, may problema, given, meron yan. Pero still, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Si Lord ang mag-iingat ang mga ngalaga sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tupa. Amen. Ang tanong, tayo ba ay anak talaga ng Diyos? Tayo ba ay tupa? Or kalabaw, kambing? Dapat tayo ay maging tupa at anak talaga. Matuto tayong makinig. Kasi may sinasabi na si Lord, ayaw pa nating pakinggan. That's why mas lalo tayong napapahamak, mas lalo tayong nagkakaproblema, lumalaki lalo. Kasi we live by our own. Nakalimutan natin that we have a shepherd. We have a pastor. We have our God. We must listen to God's voice. Amen. May natutunan po ba? Yeah, pwede pong palapakan natin ang Diyos. Can we all stand up and we will declare that God is with us. God is with us. Jesus, God is with us. God is with us in the unexpected. God is with us in our confusion. God is with us in our brokenness. And God is with us in uncertain times or tough times. Hallelujah. Maraming salamat po, God, sa mensahe mo. God, hindi ko po alam, God, ang mga sitwasyon o problema ng iyong mga anak na naririto. Ama, dalahin ko, God, patuloy nilang maramdaman, patuloy po namin maramdaman, O Diyos, na Ikaw ay kasama namin. Lord, You became flesh. Namuhay ka, Lord, kasama namin. At ngayon, God, kasama namin ang banal na Espiritu. Panginoon, patawarin mo kami, God. Minsan, we live our lives na parang hindi ka namin kasama. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung saan nagdi-decide kami. Kami ang namumuna sa buhay namin, God, na hindi ka namin, God, nire-recognize. God, sa oras pong ito, as we approach this coming Christmas, Lord, we commit our lives. Iisipin namin, isa sa pamuhay po namin, lagi sa kabila po ng problema, sa kabila po ng aming mga kahirapan, sa kabila ng aming sitwasyon, God, kasama ka namin. Kasama ka namin, God, in our struggles. At Lord, kasama ka rin namin, God, in our victories. Lord, kung hindi pa man ito dumarating, we believe, God, mararating po namin ito. Kasapagkat ito yung pangako. Lord, You are promised us blessing. You are promised, God, a promised land. You give us vision, Panginoon. Ama, hayaan mo, Lord, malakaran po namin. Hayaan mo, Panginoon, tumindig kami, Lord, sa aming pananampalataya. Lord, manindigan kami na Ikaw ang aming Diyos na buhay, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na Ikaw, God, ang magpapalaya, magbibigay, Panginoon, ng kasagutan, God, sa aming mga sitwasyon, sa aming mga problema. God, maraming salamat, God, sa mensahe mo. Lord, thank You so much. We give You praise. We give You glory. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah.